Ito po yung tanong po natin, mga kapatid. Ito po ay mula kay Chen Li. Hindi kailangan ang kautusan kung lahat pag-ibig ang nangingibabaw. Yan. Dahil ang pag-ibig ay kailanman hindi gagawa ng masama sa kapwa man yan o sa Diyos. Ayan po mga kapatid. Masarap pakinggan, no? Kaso, mali eh. Other Goomer. Ang laking pagkakamali naman. So kapatid na Chen Li, ang sarap sana pakinggan. Alam nyo, dyan marami ang nadadaya kapag ang gandang pakinggan. Ano? Pero kahit magandang pakinggan, masarap sa pakinig yan. Kung yan ay salungat sa salita ng Diyos, mahirap yon. No? Yung salita kasing hindi kailangan ang kautusan eh. Doon na nagkakaproblema eh. Ano? Kasi, bakit pa kasi inutos yan kung hindi ang pala kailangan niya? Isipin niyo po mga kapatid at mga kaibigan, dito sa mga linyada na mga ganong argument. Dahil pag nabasahan mo ng talata sa New Testament, ay ang sasabihin naman, hindi naman yan 10 utos. Kautosan ni Kristo yan. Kasi ang daming talata eh, na hindi pwedeng magkatotoo yung salitang hindi kailangan ng kautosan. Dahil ang dami naman mga binabasa natin mga talata, 3:31, winawalang halaga ba natin ng Roma, winawalang halaga ba natin ng kautosan sa pagitan ng pananampalataya, wag nawang mangyari. O, city kung hindi sa magitan ng kautusan, hindi ko nakilala na bawal manakim, sabi ni Pablo. Eh ngayon, makarinig tayo, hindi kailangan ang kautusan kung lahat pag-ibig ang nangingibabaw. So, may ano eh, mapapaganda natin ito, maitatama ho natin kasi mali po talaga ito. At gusto kong bigyan ng pagkakataon si Brother Gomer na siya yung umunang sumagot nito mga kapatid. At sususugan ko na lang mamaya. Yan nga, Brother Johnson. Kung ating titingnan, parang hindi naman sa pag-ano, sa nagtanong, lalabas yung mas matalino pa siya sa Diyos. Mas marunong pa siya. Mas, kumbaga, parang ang Diyos kasi nagbigay ng utos, kapatid. Pero tapos sasabihin mo naman, hindi kailangan ng kautosan. Di nagkamali ba ang Diyos nung magbigay siya ng utos? Parang gano'n. So, dapat to ay pinag-iisipan nyo yung inyong sinasabi. Parang lumalabas nga gano'n, Brother Gomer, ang Diyos. Hindi ko alam kung ano yung context nung gusto nyong sabihin. Ano? Yan. Well, maaaring ang gusto nyong i-quote ay yung nasa Galatia, no? Na kung ang isang tao ay pinapatnubayan ng Holy Spirit, hindi niya kailangan talaga ng kautusan. Maaring yun siguro ang gusto nyong sabihin. But, iba kasi ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay pinapatnubayan ng Holy Spirit, ang ibig sabihin po kasi nun ay sumusunod ka sa kautusan. Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya, hindi mo na kailangang utusan pa dahil ikaw ay sumusunod na. Dahil ang isang taong ginagabay niya ng banal na espiritu, talagang sumusunod sa Diyos. Kasi kung pagkukontrahin nyo po yung kautusan at ang pag-ibig, lalabas nga talaga mas magaling kayo sa Diyos. Bakit? Kasi ang ating Panginoon mismo ay dito sa aklat ng kautusan. Tingnan po ninyo, halimbawa, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa na talata. Dito sa Lumang Tipan mismo, kung saan nandito rin yung mga kautusan, Brother Johnson. No? Kasi kung sasabihin natin hindi kailangan ng kautusan, basta may pag-ibig, lalabas itong isang talata na ito sa Deuteronomio 11. Ang talata ay 1. Anong sabi diyan sa talata? Ang ating Panginoong Diyos ang may salita nito Anong sabi niya? Kaya't inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos. Kita niyo, no? So, nandito na yung utos, Brother Johnson, ay ibigin ang Panginoon mong Diyos. At sabi niya rito, at iyong susundin ang kanyang bilin at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga utos kailanman. So, ang ibig sabihin nito, kaya ibinigay pala ng Diyos yung kanyang utos para mayroong kang guide, no? Mayroong kang guide kung paano mo iibigin ang Diyos. Alam mo, Brother Johnson, nagustuhan ko yung iyong illustration na iniibig niya ang Diyos kaya siya naglagay ng mga ribulto Okay, sige nga, tingnan niya po ninyo. Hindi ba? So, ang ibig niyang sabihin, ang pag-ibig niya sa Diyos ay yung ginagawa niyang paglalagay ng ribulto. Ang ibig sabihin, siya ang gumagawa, Brother Johnson, ng paraan. Ibig sabihin, siya yung nag-devise sa kanyang sarili ng paraan kung paano niya iibigin ang Diyos, which is mali. Yun yung ibig sabihin. Kaya, ang Diyos ay nagbigay ng mga pamantayan, ng mga utos, paano mo siya iibigin. Hindi ikaw yung magsasabi, ganito kita iibigin, Panginoon. Yan kasi ang gustong sabihin Di ba, Brother Johnson?
kitang ibigin, kaya maglalagay ako ng mga rebulto. O, gusto kitang ibigin, kaya ako'y magpipinitin siya. Hahampasin ko yung, ipapako ko yung sarili ko sa cross. Di ba? Hahampasin ko yung likod ko, magpapapako din. Kasi iniibig kita eh. O, di ba? Yung iba, Brother Johnson, dahil iniibig nila ang Panginoon gumagawa ng mga kahalayan kahit sa kanilang mga templo. Napansin nyo yun? O. So, mahalaga po yung utos dahil ito yung nagde-define paano mo iibigin ng Diyos. Kaya mali po yung sasabihin natin na hindi kailangan ng utos kung iniibig. Mali. Ang totoo niyan, para malaman mo kung ikaw ay talagang tunay na umiibig, ay dapat ang batayan ng pag-ibig mo sa Diyos, ang sabi ng ating Panginoon, maliwanag Kung ako'y inyong iniibig, sabi niya, Brother Johnson, hindi na kailangan ng kautusan. Ganon ba? Sige, pansinin po ninyong mabuti. Juan 14, talatay 15. Ano sabi ng Panginoon? Kung ako'y inyong iniibig, hindi nyo na kailangan ng kautusan. Ganon? No. Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yun po yung maliwanag. Sapagkat ang sabi ng unang Juan sa 5 at ang talata ay 3, ito ang pag-ibig sa Diyos. O ano daw ang pag-ibig sa Diyos? Ang sabi niya dyan, unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Brother Johnson, balik ko muna sa iyo. Ayan, thank you Brother Gomer. Yung pong binanggit ni kapatid na Chen Li, pasensya na kapatid na Chen Li dito naman pagkatama ay wala akong problema. Pero pag na-check ho natin ay talagang iaayos po natin. Ano? Anyway, salamat sa iyong tanong. Brother Gomer, salamat dun sa iyong paunang sagot. Ganito po yung kapatid na Chen Li. Ang tama ay ganito. Ang pagtupad sa kautusan ay siyang katunayan na mayroon kang pag-ibig. Correct. Dahil nga sa, kahit sabihin mong iniibig mo ang Diyos, anong patunay mo na iniibig mo ang Diyos? Anong patunay na iniibig mo yung iyong kapwa? Ginamit ko ng illustration si Robin Hood Di ba? Kwento ni Robin Hood. Tumutulungan niya yung mahihirap. Saan niya kinukuha? Ninanakawan niya yung mayayama. Ay, di ba maganda yung tumulong sa mahirap? Ang tanong, yung pinagkukuhanan niya ng pantulong, tama ba yung paraan niya? So, ang detalyiho ay doon sa 10 utos. Kaya nga lagi po natin sinasabi, tayo naniniwala, Brother Gomer, na kung ang nasa 10 utos ay ipangilin mo ang linggo, lahat ng sikta ngayon magtuturo na may 10 utos. Dahil yung siyam mo, hindi naman nila tinututulin yan, hindi naman nila kinukontra Walang tumututol dyan, Brother Johnson. Nagkataon lang na Sabat ang naroon at yung Sabat na yan ay itinatagoy ng Adventist, kaya tudo sa pagtutol. Pero kung linggo ang nandyan, sabagay, ginawa na ang linggo ng maraming ngayon malaking simbahan ginawa ng linggo. Pag nadaanan naman niya ng mga evangelical, born again, Baptist, iba, madaanan yung Katolikong simbahan, nakalagay doon, pangilin mo ang linggo at pistang pangilin. Tanggap siguro nila yon kasi linggo yun naroon. Pero ang nasa Biblia, dahil Sabat, wala yung linggo, ay tutol. So, isang aklat po, babasahin ko po yung Roma 13 at ang talata ay 8 hanggang 9, mga kapatid. Ating po itong titingnan ho rito kasi magbibigay linaw ito at papapakita natin na mayroon pong mali doon sa statement ni Chen Li o Roma 13:8 at 9. Ano pang nakasulat? Huwag kayong magkakautang ng ano paman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo. Kung tapos na ho rito, tama na si Chen Li, Brother Gomer. Kung tama yan, kung natapos dyan sa huwag kayong magkakautang sa kanino man, maliban na sa mag-ibigan kayo. Kaso mo, may karugtong sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa nakaganap na ng kautusan. Ayun naman, pakita natin yung sinabi ni Chen Li. Ano sabi niya? Hindi kailangan ng kautusan. Ano sabi sa talata? Kay Chen Li, hindi kailangan ang kautusan kung meron kang pag-ibig. Ang nasa Biblia, pag meron kang pag-ibig, naganap mo ang kautusan. Walang laman ang pag-ibig kapag sasabihin hindi kailangan ang kautusan. Walang patunay, wala hong katunayan na iniibig mo ang Diyos na nag-utos kung wala ka namang ebidensya. Alam nyo, kahit naman ngayon di ba may mga sobrang babaero na lahat na lang na makitang babae, puro I love you, ikaw lang. Lahat na lang ng ikaw lang mahal ko. Paano mo mapatunayan yon? Lahat na lang ng kausap niya, siya lang ang mahal. Paano ngayon yung
yung mga anak. Oh, I love you, daddy. I love you, mommy. Nako, hindi naman pumapasok sa school. Anong klaseng hindi naman ginagawa kung anong payo. Yung ba ay tunay na pagmamahal, mga kapatid? Hanggang bibig lang yun, sabi ni Kristo, di ba? May talata, Brother Gomer, na binabanggit, pero ang puso ay malayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya hindi talaga po pwede yun, brother, kapatid na Chendi. Hindi ako po pwede na sabihin natin pag-ibig. O ito, talatang 9. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos, at mayroon pa naman talaga, ay nauuwi sa salitang ito, sa makatibagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Alam niyo pong utos na ito, ito yung ikalawa sa dakilang utos na sinabi ng Panginoon doon sa Mateo 22, 37 hanggang 40. Ito ang ikalawa ang utos. Pag-ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili. Ano ang pag-ibig sa kapwa na gaya ng sarili? Hindi magnanakaw, hindi papatay, hindi mangangalunya, hindi mag-iimbot, igalang ang iyong ama't ina. O kaya sabi ni Pablo, kung meron mamang hindi siya binanggit dyan, kasama na doon sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ay hindi ba pwede na hindi kailangan ng utos? So ito po ang katunayan, no, mga kapatid at taga-subaybay, na paano natin patutunayan na iniibig natin yung ating kapwa bilang pagtupad doon sa utos ni Kristo. Doon sa Mateo. Sige, balikan na nga natin yan. Doon sa 37. Sabi dyan, sinabi niya sa kanila, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yan 38. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayan. Tapos sa 39 at 40, yan na ho yung binasa natin sa Roma 13, 8 at 9. At ang pangalawang katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nauwi ang buong kautusan at mga propeta. So ibig sabihin, yung pag-ibig, meron dapat katunayan. Ngayon, ano yung una? Mga kapatid, ito yung tinututulan ng marami. Kaya damay na lahat ng utos dahil sa Sabat, mga kapatid. Naroon ito sa unang utos na mas dakila. Tingnan niyo po, mga ginang taga-subaybay. Balikan natin yung Exodus. Pakita ko namin sa inyo kung paano pong nahahayag lalo ngayon. Matakot po kayo, no, kung kayo membro nang nagtuturo na wala na yung 10 utos at dinadamay na lahat ng utos dahil sa Sabat. Ito ang unang utos, mga kapatid. Exodus 20, kapitulo 20 ng Exodus. Talatang 3. Yan ang unang utos. Tingnan nyo. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yan ay sakop ng pag-ibig sa Diyos, yung unang utos. Mas dakila. Kasi, ang pagkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa tunay na Diyos, wala namang kinalaman. Hindi ka naman magkakasala sa kapwa mo kahit na paldo-paldo yung pasanin mong Diyos-Diyosan. Kahit na yan ay sako-sako mo uwi mo sa iyong bahay. Pakialam ng kapitbahay. Hindi ka naman magkakasala doon sa kapitbahay mo. Saan ka magkakasala? Sa Diyos. Mga kapatid? Ano yung pangalawa? Sumunod. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man ng anumang anyo nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. So, pangalawang utos, huwag gagawa ng larawang inanyuan. Hala! Diyan sa Paiti, may raming negosyo dyan. Iba-ibang klase ng Diyos. Mayroong singkit, may malaki, medyo malaki ang mata, may itim, may maputi, may kulot, may malaki, may katamtaman, small, medium, large. Pero mayroon pang bata, Santo Niño. Hindi magkakasala yung ikaw sa kapwa. Sa Diyos ka magkakasala. At ang sumunod ho, mga kapatid, talatang 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi ariin ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kahit na magsisikaw ka dyan sa IDSA o kung saan mo gustong magsisikaw, laitin ang pangalan ng Diyos, mainis na lang sa'yo yung mga makakapanood sa'yo, ay hindi ka rin nagkakasala sa kapwa mo. Pwede na ka rin sigurong pagalitan kasi baka maingayan. Pero direkta sa Diyos ka nagkakasala, kapatid. Ang masaklap doon nito, kahiliran ng pag-utos tungkol sa Diyos ay ang Sabat, nasa talatang 8. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Pag hindi mo inalala ang araw ng Sabat upang ipangilin, hindi ka magkakasala sa kapwa mo. Katulad din ng unang 3 utos, magkakasala ka sa Diyos. Pero ito ngayon ang masaklap, Brother Gomet.
Dahil marami ang naniniwala ngayon, laitin mo ang pangalan ng Diyos, magkakasala ka. Marami naniniwala dyan. Gumawa ka ng narawang inanyuan, mga protestante, maliban sa katoliko, kasalanan. May iba kang Diyos-Diyosan, kasalanan nyo. Lapastangayin mo ang sabat, hindi kasalanan. Uy, mga kapatid, hindi ganon. Dahil pagkaganyan, mali ang pagkahilira ng utos na ito doon sa 10. Ito yung unang utos. Kaya hindi ka magkakasala ka sa kapwa mo kung hindi mo ipangingilin yan eh. Pero sigurado, magkakasala ka sa Diyos. Hindi pwedeng sabihin hindi, pero madaling, yun ang paniniwala ng marami. Ngayon, kung hindi kasalanan ang mangil ng sabat, hindi na ba kasalanan na magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko? Ganon ang kalalabasan niyan. Kung hindi na kasalanan ang mangil ng sabat, mga kapatid, hindi nakasalanan yung unang 3 utos. Kaya lang hindi pwede kasi 10 yan eh. Sana ginawa na lang siyam ng Panginoon, no? At bakit ko sinasabi ito? Dahil yan po mga kapatid, yan ho ang unang utos na sinabi ng Panginoon nung may nagtanong sa kanya, ano ang pinakadakilang utos sa kautusan? Ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunang utos. Pangalawa ay yung pag-ibig sa kapwa. Ito po yung unang utos, mga giliw na taga-subaybay. Patungkol ho ito sa Diyos. Kaya yung sa Mateo 22:37 hanggang 40 ay direkta hong pagtuturo o pag-uutos ni Kristo sa 10 utos, mga kapatid. Ano? Direkta ho yan na nang tanungin ang Panginoon, ang katumbas na salita nun ay sundin mo ang 10 utos. Kasi yun ang binanggit niya, yung unang dakilang utos. Tapos na ho natin. So ito, mga kapatid, tingnan nyo ha. Di ba tapos na tayo sa pag-ibig sa Diyos? Ito, ang pang-5 utos. Doon sa talatang 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pagka hindi mo iginalang ang iyong ama't ina, kanino ka nagkakasala? Siyempre, nagkakasala ka sa Diyos kasi siya may utos niyan eh. Pero, meron kang malaking kasalanan sa iyong kapwa-tao. Pangunahin na yung iyong ama't ina. Kaya nga, 2 utos sa Diyos at sa tao. Ang sumunod na utos, sa 13. Huwag kang papatay. Pag pumatay ka, hindi pwedeng hindi ka nagkasala sa kapwa mo. Kakasuhan ka. Kasalanan sa kapwa yun eh. Kasi yan ang pag-ibig sa kapwa. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo papatayin. Di ba? Kahit nagigil ka na, ay hindi mo papatayin. Sumunod, 14. Huwag kang mangangalunya. Hindi po pwede yun. Mahal mo yung asawa ng kapwa mo, kakalunyain mo. Dapat mahal mo rin yung asawa na lalaki. Kaya hindi mo makakalunya yung asawa niya. Di ba? 15. Huwag kang magnanakaw. Mahal mo asawa mo, wag nanakawan. Kaya nga ibigin ang kapwa na gaya ng sarili. Ayaw mong nakawan ka, huwag magnakaw. Ayaw mong kalunyain yung asawa mo, huwag kang mangangalunya. Ayaw mong patayin ka, huwag kang papatay. Kaya nga ang pinakamagandang diwa ho nitong mga utos na to, hindi lang ho itong 10 utos ay para sa iyong, para hindi ka magkasala, kundi safe din, magiging safe din po yung mga ari-arian mo kasi hindi ka magnanakawan. Safe din yung buhay mo kasi hindi ka papatayin. Safe din yung asawa mo kahit iwanan mo ay hindi ka kalunyain kasi tinuturo. Diba? Sumunod, 16. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Yan. Kaso ng malaki mga kapatid pag nagbintang ka. Ano sumunod? 17. Huwag mag-iimbot. Yan. Huwag mag-iimbot. Yan po ang ikalawa utos. Ang unang utos, pag-ibig sa Diyos. Ang kalawang utos, pag-ibig sa kapwa. Yun ang detalye. Nauuwi siya sa salitang pag-ibig. Ngayon, ang patunay na minamahal mo yung kapwa mo dahil dito sa mga utos na ito. Igalang ang iyang ama't ina, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag magnanakaw, huwag sasaksi sa katotohanan, huwag mag-iimbot. Ang problema ngayon, marami ang nagsasabi, iniibig natin ang Diyos. Ang tanong, paano mo mapapatunayan na iniibig mo ang Diyos? Ito ang matindi, mga kapatid. Ito ang napakaganda. Tandaan niyo po ito sa mga galit sa kautusan. Ano ang katunayan na iniibig mo ang Diyos? Yun lang, sasabihin mo, basta mahal ko ang Diyos. Anong katunayan mahal mo ang Diyos? Basta. Ganun ba yun? Basta mahal ko ang Diyos. Hindi po pwede yun eh. Merong sinabi ang mahal na kasulatan para mapatunayan na mahal natin ang Diyos. Bakit mas matindi, bakit mas dakila ang pag-ibig sa Diyos kaysa doon sa pag-ibig sa kapwa? Siyempre, una-una, siya ang Diyos eh. Siya ang nakakaalam. Ito nga. Ito yung paborito kong talata. Unang Juan 5:3. Ito ang patunay kung iniibig mo ang Diyos. Ano ang sabi? Unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos. Tapos na ba yon? Kapatid na Chinli? Hindi eh. Ano ang nakalagay?
na ating tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos, hindi mabibigat. Ba't nagre-reklamo yung marami? Di pala mabigat. Ayan po ang pandaraya ng kaaway na nadadamay po itong mga walang malay. Sa mga nanonood ho ngayon, mga kapatid, aabutin din po kayo nito sa mga nanonood ngayon, mga kapatid. Kung ngayon ho ay naroon sa samahan na tinuturuan kayo na wala nang utos, matakot ho kayo. Hindi ho sa Diyos ang nagtuturo na labagin ang utos ng Diyos. Di ba nalaso na ho kayo ng marami, tayo, o hindi, kayo lang pala, na ang Diyos nag-utos noong unang panahon. Tapos ito ngayon yung anak niya sinugo para palitan ang utos ng Ama. Ito na ngayon, utos na ni Kristo. Bali, wala na yung utos ng Ama. Nako, yan ho ang marami ngayon. Tama ho ba yon? Sagot natin, mali. Basa, Mali. 1:16. Ano ang mababasa ho natin dyan sa talatang yan, mga kapatid? Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ngayon, pinaglalaban ngayon ang Ama at anak. Kaya may iglesia ng Ama, may iglesia ng anak. Ay, bakbakan mo yan, mga kapatid. Hindi po dapat ganoon. Sa halip na mainis ho kayo sa amin, mga kapatid, subukan nyo pong, wag muna kayong magalit. Subukan nyo munang alisin yung inyong mga preconceived idea. Tingnan nyo po itong aming binabanggit. Hindi ho ang Diyos parang katulad sa tao na, katulad sa mga naiisip at naituro sa inyo, na ito ang Ama, nagbigay ng mga utos. Ito si Kristo, dumating. Dapat kung ano ang sasabihin niya, yun lang susundin natin. Huwag na yung sinabi ng Ama. Ganun ho ba yun, mga kapatid? Anong pinalalabas natin sa Ama at sa Kristo? Magkaiba. May kanya-kanyang utos. At ang Diyos, panapanahon. Sa bagay, ganyan nga turo ng dispensationalism. So ito yung mga bagay, mga kapatid. Citizens, ang linaw, hindi akin yung utos na yan. Bakit? Kasi ang dami pong kinukot ng ating Panginoon. Kinukuha niya sa Old Testament. Kasi hindi pala kanyang mga utos yung sinasabi niya. Utos na pala yan noon. Di ba pinapatunayan po namin sa inyo, mga kapatid, na yung mga utos na ginagamit ng marami ngayon, nasa Old Testament naman eh. Baka man hindi lahat ng binanggit sa Old Testament ay binanggit sa New Testament, kasi nga hindi tayo naniniwala na kung hindi inulit, hindi na umiiral. So yan, balik ko kay Brother Gomer. Alam ko may additional pa siya riyan. Ayan. So napakaganda, Brother Johnson. Kaya nga dito, dun sa mga nagsasabi na ang Panginoong Hesus na daw, kautosan na daw ni Kristo, ay doon nga lang sa binasa mo, Brother Johnson, sa 7:16, maliwanag yun ang sabi ng Panginoon, ang turo ko ay hindi akin. At nung tumating naman ang ating Panginoon at siya'y nangangaral na, sabi ko nga, tingnan po natin yung ilang mga pahayag ng ating Panginoon. Halimbawa, yung nandito po sa Juan 15, sa talatang 10. So, sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Nandito na naman yung pag-ibig, Brother Johnson, di ba? So makikita mo, kapatid na, yung pagtupad sa utos, ay hindi ho kalaban niya ng pag-ibig. Kundi yung pagtupad mo sa utos, yun ang katunayan na ikaw talaga yung umiibig. Huwag niyo hong alisin yung utos dahil may pag-ibig. Mali. Kasi maling argumento. Ang sabi ni Kristo, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. May napakaganda eh. Ang ating Panginoon pala tumutupad din sa utos ng kanyang Ama. At nung dumating siya at siya'y nangangaral nga, ang sabi niya rito, halimbawa sa 14:10, ito, sabi ng ating Panginoon, hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Tapos, ang sabi niya sa talatang 14:21 ng Juan, ito po ang sabi ng ating Panginoon Kaya nga, kakagulat talaga yung mga ganyang pahayag, Brother Johnson. Anong sabi ng Panginoon? Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Okay, napakaliwanag, Brother Johnson. At isa sa mga salita ng ating Panginoon ay yung itinuro ni Brother Johnson kanina, Mateo 22. Yun ay bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. O nakita po ninyo, At ang umiibig sa akin
ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. 22. Si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanglibutan? 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man, ito na naman, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking Ama, kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. O, 24. Ito naman yung kabaliktaran. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Kaya tama yung sinabi mo, Brother Johnson Kahit pa I love you ka ng I love you, di ba? Tapos pag alis mo naman ng bahay, iba-ibang babae na. Kumbaga, 50 meters away, ibang babae na. Pero I love you ka ng I love you. Ganun ba yun? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ito yung maliwanag. Kaya nga, hindi uubra na. May pag-ibig na, wala nang utos. Mali, mali. Napakalaki pong pandaraya ni Satanas. Yung ganyang mga pahayag. Napakasarap pakinggan. Kasi ganun si Satanas Pag nangusap hindi kayo anya mamamatay. Ang totoo niyan, pag kinain niyo yan, magiging Diyos pa nga kayo. Ganitong naririnig natin palagi, yung espiritu ni Satanas, nandyan sa mga tao na wala na yung utos, pag-ibig na lang. Gandang pakinggan Pero pag nagbasa na tayo ng talata, ay iba yung ating nakikita Ang sabi ng Panginoon, ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng kanyang mga salita. Nakita po ninyo? At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ay ngayon, paglalabanin niyo yung ama at yung anak, maling-mali talaga. Kaya nga, ang banal na kasulatan ay talagang, ang tawag nito, magkakaugnay, hindi magkakalaban. Ang sabi ng kanyang apostol, ito talagang maliwanag Unang Juan 2, ang talata 4. Tandaan po ninyo itong talata na ito. Kumbaga, isulat po ninyo sa inyong mga puso at sa inyong mga utak, sa inyong mga isipan. Anong sabi ni San Juan? Ang nagsasabing nakikilala ko siya. Marami niyan, Brother Johnson, di ba? Marami. Ang dami niya nanonood, kahit natutol. Ganon din siya nasabi. Wala namang nanonood ngayon na hindi magsasabi. Walang nanonood, Brother Gomer, na magsasabing hindi nila kilala ang Diyos. Sabihin talaga nila kilala nila. Correct. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Ito po yung tunay na turo. Ang sabi niya, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay ay sinungaling. Kung isa po tayo sa ganitong, napunta tayo sa ganitong sistema, ay praise the Lord ng praise the Lord. Pero pag pinag-usapan ng utos ng Diyos, Brother Johnson, ay aayaw na. At sasabihin, ay wala na niya yan, pag-ibig na tayo. Ito nga yung tanong, Brother Gomer Ano kaya ang kasalanan sa pagsunod sa 10 utos? Kasi ayaw na ayaw nila Kaya nga ang tanong di ba may tanong kagabi, nakakatawa Anong kasalanan kung susundin yung 10 utos? Halimbawa, hindi ako pumatay, kasalanan ba yon? Hindi ako nagkaroon ng ibang Diyos, kasalanan ba yon? Hindi ako gumawa ng narawang inanyuan, hindi rin ako nagkaroon yan. Kasalanan ba yon? Hindi ko nilait ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kasalanan ba yon? O laktawan natin yung pang-4 kasi yun daw talagang kasalanan Pag pinangili ng sabat O hindi paggalang sa magulang, kasalanan ba kung susundin ko yan? Di ba hindi? O ay ano ang problema? Siyempre, alam natin, ang galit sa utos si Satanas, yun ang Mag-iingat po tayo, yun ang nakakatakot.